Ano mga dre, so nandito tayo ngayon sa Rusi Lagro Branch. Dito lang along Quirino Highway, Quezon City. Then feature natin tong bagong kulay nila, although ito is old unit na rin, pero meron lang silang bagong variant ng color. So itong unit na to is tinatawag nilang Rusi Rush SC 125. So before natin simulan yung pag-review at pag-walkthrough dito sa motor na to, pasukan muna natin ang intro to. Yeah. Ano mga dre, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay Rusi Rush SC 125cc. So meron itong engine displacement na 125cc. Then also naka 4-stroke na rin ito, single cylinder. Meron siyang dalawang valvula, then single overhead cam na rin or SOHC. Then naka GY6 na rin ang engine nito, Euro 3 compliant. Then also air-cooled, naka air-cooled pa rin itong motorsiklo na to. So take note of that. Ngayon, pagdating naman sa power, ang kaya niyang ilabas na power is, to be exact, 6.8 horsepower at 7,000 RPM. Tapos meron itong maximum torque na 7.5 Newton meter at 6,000 RPM. So, medyo konti pa lang yung nakuha kong details dito. So, sa ngayon yung pala yung nalalaman ko within the technical specs. Hindi ko kasi pa makuha yung iba pang mga details like yung compression ratio, so on and so forth. So, sa ngayon, hanggang doon na lang muna. Ikutin na muna natin tong motor na to para malaman natin at masilip kung ano pa yung meron dito sa unit na to. Okay, simulan na natin. Mga dre, kung totoosin, to be exact na na-release tong gantong unit na to is, kung sa pagkakatanda ko, ito ay na-release ng last 2022. So sa ngayon, nagkaroon lang sila ng bagong color na or bagong variant ng color nito, which is itong katulad nitong nasa harap natin is yung color pink. Then ayan, so kung may papansin naman natin na dito mismo sa kanyang kanyang harapan or sa kanyang mismo front view, is makikita natin na more on around sharp edges yung design ng motor na to. So maganda yung kanyang design ng kanyang fairing, especially dito sa front, na meron ding combination ng black, then also pink color with matching yellow and silver lining dito mismo sa may bandang harapan na malapit dito mismo sa kanyang ilaw or sa kanyang headlight. So kung mapapansin nyo mabuti na yung kanyang headlight is consisting na ng DRL dito mismo sa taas, then also yung kanyang mismong headlight na which is dito sa parte na to is makikita natin na itong part ng upper portion ng kanyang headlight is naka-LED pa rin or naka-LED light system pa rin. So kung papansinin natin mismo sa baba, saglit lang, lipat lang muna tayo. Sa lower portion ng kanyang headlight, which is etong sa rin portion na to dito mas banda sa may taas ng kanyang signal light, parehong naka bulb type ito. So dito mismo kaliwat kanan kasi yan yung dalawang portion na yan ng headlight na yan dito sa may bandang baba pareho naka bulb type yan, pero color white pa rin naman yung kanyang ilaw kapag binuksan mo dito. So sa ngayon kasi hindi pa natin kasi totally ma-demonstrate since hindi pa nga na-activate or nalalagyan ng battery ito mismong motor na to, and also hindi pa to available for some kind of a testing ika nga nila. So the other than that, mapapansin nyo rin dito na naka-integrate na rin dito sa lower part ng kanyang headlight yung kanyang signal light or yung turning lights niya. So take note of this, kaliwat kanan po yan. Merong magkabilang side na naka-integrate na pareho yung lower portion ng kanyang headlight, then also pati na rin yung kanyang signal light dito mismo sa baba. And also etong dalawang ilaw na to na magkadikit is ginagamitan pa rin siya ng bulb type na klase ng ilaw. Ngayon punto tayo sa pinakababa mismo ng motorsiklo na to, since tuloy-tuloy na natin sa pinakababang section ng motor na to, dito mismo sa front section na to. So ayan, kung mapapansin nyo mabuti, naka-telescopic port, then also hindi naman ganoon ka-extended yung kanyang fender sa likod, then pero dito kung mapapansin natin, napakatibay at napakatigas nung kanyang front fender dito mismo sa harap na nagko-cover dito mismo sa motorsiklo na to. Then mapapansin din natin dito na naka-disc brake na rin itong scooter na ito. And also
Ang kanyang gulong is naka-commuter tire na rin. So medyo may kanipisan na ng konti. Pero all goods naman kung totoosin in terms of a riding this kind of motorcycle na rin at the same time. So ang brand nito ay Yuan Xing kung hindi ako nagkakamali. Then also meron itong tire size na 70 by 90 by 14 dito mismo sa harap ng motorsiklo na to, which is mainam din naman kasi ang typical na scooter type na gantong klase is ito yung pinaka standard na size ng kanyang gulong, unless kung ikaw mismo as a rider meron ka namang choice or option, basta kakasya naman o pwede mo naman itong pakapalan dito mismo sa harap or palaparin dito mismo sa harap. Ngayon, punta tayo dito mismo sa kanyang bandang gilid kasi meron pa ako isa pang napansin sa motorsiklo na to. So, from my other reviews is technically hindi naman talaga siya nagko-complement or hindi talaga nagmamatter sa akin yung kanyang design sa motor. Pero medyo naangasan lang kasi talaga ako sa disenyo nitong motor na to since maraming sharp and pointed edges nga ito sa front. Then, dumagdag pa kasi mismo yung parang tribal na something like tribal na na design na katulad nito na merong yellow and silver lining na nakahalo. So napansin ko na rin yan dito mismo kanina since nung habang nire-review ko yung front section ng motorsiklo na to, and definitely dumagdag pa tong part na to na itong mga part na karamihan ng motorsiklo na to, although nakita ko na to sa last na mga last na unit ni Rusi. Kaya typical na meron talaga silang mga carbon fiber na design dito sa kanilang mga motorcycle unit, especially dito na rin mismo sa mga unit na to. So nakita ko lang yung pagka-dominant ng design ng carbon fiber dito sa kanyang mga fairing, especially dito sa may bandang front. Ayan, kung papansinin mo mabuti, ito carbon yan, carbon fiber design. Then pati ito, yan, halos lahat carbon fiber na rin to. So ang laki na ng inaangas talaga, tsaka yung sobrang, alam mo yung kahit na minimalist lang yung design pero napakaganda pa rin tingnan at napakaliwalas pa rin kahit na saang kulay mo siya ilagay, especially kung pink, black, or yung may pagka dark blue na team. Alam ko may dark blue na unit nito nung Rush na to. So hindi ko lang siya nakikita ngayon, pero typical ang dami ko nakikita nitong mga nakaraan dun sa kabilang branch sa may North Caloocan, especially yung mga repo nila. So yun, shoutout sa North Caloocan branch dyan na Rusi. So proceed na tayo. Okay, punta tayo sa may bandang gitna. Papansinin natin mabuti itong front view ng rider dito sa rider side, dito mismo sa may front is makikita natin na yung kanyang instrument panel board is totally naka-analog pa rin. So ito yung tachometer niya with speedometer. Dito natin matatrace yung actual na kilometers per hour or yung actual na takbo mismo ng motorsiklo natin while driving. Then dito mismo sa gitna, katulad ng mga typical na bikes na nakikita ko na naka-analog, is makikita natin dito mismo on the center of the tachometer yung kanyang odometer. So analog pa rin to, katulad niyan. Hindi pa naman to, katulad ng sinabi ko kanina, hindi pa nagagamit tong motor na to, and also hindi pa siya activated talaga. So yan, naka 0 kilometers yan. Then yung iba pa na details dito sa tachometer, like nung for example yung kanyang signal light indicator tsaka yung kanyang gas gauge panel is dito mismo sa parte na to. So katulad nung sinabi sa akin kanina ni Kuya, itong part na to kailangan talaga naka-activate tong motor na to para makita natin yung actual view nito. Kasi ito may kutob ako, may pagka pa to digital pa tong part na to So dito mismo pagkakasabi nila, dito rin makikita yung turning light indicators. Then also pati na rin yung gas gauge panel kung hindi ako nagkakamali. So punta tayo mismo sa kanyang mga controls. So syempre kaliwat kanan, hindi mawawalan talaga ng controls dito mismo sa motor na to, especially dito mismo sa kanan. So napansin ko na agad tong kanyang controls dito na itong klase ng scooter na to is meron na rin kill switch. Ito medyo naguguluhan ako and I don't know kung ito mismo is kill switch or idle stop, kasi last time meron din same icon na nakapagsabi sa akin ito na yung iba is sinasabi na idle stop din ito. Then also ito naman kasi typical ito typical na indicator kasi ito dun mismo sa mismo motorsiklo ko. So
kapag naka red button kasi ang pagkakalam ko talaga, kill switch talaga to ginagamit. Yan. Kill switch to. So, other than that, yung kanyang headlight. So, DRL, headlight, then yung kanyang electric start button na rin. Hindi mawawala yan dyan. Laging nandyan at laging nandyan yan. So, punta tayo dito mismo sa may kaliwa. Okay, sa may bandang kaliwa, meron tayo dito high beam and low beam switches, turning lights, then also horns. Dito mismo sa may baba. Then, yan. So, meron pa siyang emblem ng Rusi dito mismo sa may gitna na sa may baba ng kanyang instrument panel, which is nandito sa may bandang gitna sa may baba nakalagay. So isa yan sa mga nagpaganda dito mismo sa motorsiklo na to. So yun. Tapos ang kanyang ignition type na traditional key ignition type pa rin naman ito. May dalawang susi. So push, off, on, then merong lock. Tapos meron tayong traditional na pantakip dito mismo sa kanyang susian na ginagamitan nitong parang somehow na 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon na shape to turn this out. So yun, ayoko na subukan baka mamaya di ko mabalik eh. So ayan, utility hook, check. Pag halimbawa may bit ka, pwede mong gamitin to. Like for example, mga naka-plastic na karga, or kung namili ka sa mall, pwede, or namili ka sa palengke, pwede mong gamitin to. Plus, hindi na mawawala as a part of the sa part of this motorcycle, yung kanyang 2 pockets, left and right side meron na rin. So, mapapansin natin mabuti. Yan. Nag-compare ka lang, mas mababaw to compared to doon sa kabila. Kasi ito mas malalim pa rin kasi yung talaga yung kabila, kasi paglalagyan natin pwede paglagyan ng cellphone din. Although itong kabila pwede rin, pero I think much more safety kung doon natin ilalagay yung phone natin within the other pocket, since mas malalim yung doon sa may bandang left side. So punta tayo dito mismo sa kabila. Mismo sa may bandang sa may bandang left side na kanyang pocket, although wala siyang USB charging port, pero papansinin nyo mabuti itong bilog na to, meron na siya agad nakabang. So, pwede siyang lagyan if ever na gusto mo man na ipa-customize or palagyan ng USB charging port for your driving convenience. If ever na malobat ka, pwede mong i-charge dito. Pwede kagad yan kasi meron siya agad na section na re-remove dito. Pwede mong palagyan kagad yan ng USB charging port. So, pwede mo naman siya i-connect na lang directly dito mismo sa ibang kable, or siguro pag pinagawa mo to sa mekaniko, kasi sila naman talaga ang totaling nakakaalam on how they can modify it, since na meron ng already attached dito na ready for insertion na ng USB charging port dito mismo sa section na to. Then other than that, bukod pa dyan, may napansin din ako sa may bandang baba ng manibela. Ayan. So ito lahat naman siguro ng mga motorsiklo given na meron talaga nito, especially yung mga carb type, laging may choke. Ayan, so ito, kung halimbawa maubusan ka ng gasolina sa daan, napakalaking tulong yan. Bakit? Pwede ka kasi yung natitira pang gasolina mismo dito sa loob ng tangke mo, pwede mo magamit immediately if ever na talagang hirap na hirap ka ng magtulak ng motor mo papuntang gasoline station. So ayan, isa yan sa mga pinaka-besting na meron dito sa motorsiklo na to. Pero sa akin, hindi ko naman siya totally nire-recommend na gamitin mo. Pero in case of emergency, nasa iyan kung gagamitin mo naman siya o hindi. Kasi etong part na to, hindi naman siya totally talaga ginagamit for a long term usage naman. Hindi naman talaga siya ginagamit for a long term usage. Bagkos ito, kung malapit lang naman ang pupuntahan mo na gasoline station or tindahan kung saan nagbebenta ng gasolina, pwede mo siyang gamitin all the time. So yan, flatboard tayo, check natin. Ayan, so kagaya ng iba pang typical na scooter units na nakita ko kay Rusi tsaka sa iba pang brands, malapat din ang flatboard nito. Pero hindi nga lang katulad ng iba, wala siyang section kung saan nilalagay yung actual na baterya ng motorsiklo na to. So purong lang talaga, paalang talaga po pwede mong ipatong dito. Then also,
wala siyang kahit anong compartment dito sa ilalim na kung saan pwede mong ilagay yung ano niya, pwede mong ilagay yung battery niya sa mismo motorsiklo na to. Kasi ang pagkakaalam ko, sige puntahan natin mismo yung kanyang seat. Available na yung kanyang seat, so medyo maalikabok nga lang, pagpasensyahan nyo na. Pero okay lang, goods na yan. Pwede natin i-review pa rin yan kahit na ganyan. So eto, bigyan ko kayo ng trivia dito mismo sa kanyang under seat compartment. So ang under seat compartment niya is binubuo ng tatlong section. So yung tatlong section dito mismo sa Rush is yung battery section na hindi ako nagkamali ng hinuha talaga dito sa bike na to, na ito mismo dito nilalagay yung battery sa may bandang harapan. Yung kanyang compartment na pwede nating ilagay dito is tools, manual, then andito rin pala nakalagay yung sa kanyang side mirrors. Plus yung kanyang gas tank na nasa ilalim ng kanyang under seat. So yan, medyo maliit nga lang ang kanyang compartment na kagaya din ng iba pang unit ni Rusi, which is eto ang pwede lang natin nilagay dito somehow yung mga driver's yung registration natin, tools, siguro tupiin na lang natin ng gusto yung kapote natin if ever, para at least magkasya, plus yung iba pang mga maliliit na bagay na pwede natin ilagay dito mismo sa compartment. Kasi since ito ay medyo mababaw, pero kahit papano garantisado pa rin gamitin kasi marami pa rin naman tayo mapagkakasya dito mismo sa compartment ito. So base na lang yan dyan mismo, or depende na lang yan mismo sa rider na gagamit. May mga ibang rider kasi, totally real talk lang pasensya na, singit ko lang. May mga iba kasi talagang mga motorcycle rider na sobrang aarte in terms of motorcycle unit at saka motorcycle brand. Hayaan na natin yun. To brand wars tayo dito. So yun. Okay. So ang sukat ng kanyang battery is, kung hindi ako nagkakamali, naka 5L na sukat na battery to. Pero katulad nung sinasabi ko last time, depende yan kasi sa brand. So alamin nyo na lang. Meron akong isang short dito na diniscuss ko na may mga times na hindi nagtutugma lahat ang sukat ng baterya, depende sa brand na bibili ninyo. So yun. Then also, yung kanyang kanyang third section dito mismo sa kanyang pinakadulo is yung kanyang gas tank, which is ang kanyang fuel tank capacity is nasa around 4.2 liters ang kayang kaikarga ng motor na to in terms of gasoline. So gasoline type to So yun. So yun ang kabuuang sukat niya. As of now kasi wala pa akong idea kung ilan or kung ilan ang fuel tank fuel consumption nito while driving. Pero sige, subukan natin alamin sa susunod pa. Sa next video, gawan ko na lang din siya ng short for the meantime. Ayan. So, ganyan yung overall na information na meron tayo dito mismo sa kanyang under seat. Ngayon, sara na natin. Malumanay lang. Hindi natin kailangan. Likuran naman, ito, naman na makikita natin sa kanyang bandang likuran. So, dito muna tayo sa left side. So ang section na to is dito natin makikita yung kanyang lalagyanan ng air filter sa taas mismo ng kanyang CVT engine. Kagaya nung sinabi ko kanina, naka-automatic transmission na itong motor na to. Then also, pinapagana rin ito ng CVT with matching na kickstart na rin kung tutuusin. So pag hindi gumana yung electric, meron tayong backup na kickstart dito, which is napakalaking advantage na rin kung tutuusin sa mga riders kapag naubusan ng karga ng baterya nila mismo habang dinadrive nila yung motor na to. Kasi karamihan ng mga unit ngayon na nire-release, ang pinaka main problem nila, hindi na nila mapaandar yung motor nila pag nalobat na sila. Ngayon, walang ibang life hack na pwedeng gawin doon, kundi yung ganito lang din, na magkaroon ka lang din. Ewan ko, depende na lang din siguro sa mga motorcycle riders natin dyan na or mga nanonood ng vlog na to, kung meron din silang iba pang mga pwedeng gawin if ever na ubusan sila ng baterya. Pero sa pagkakataong to kasi ito, much better na magkakaroon pa rin talaga ng ganitong klase ng A few moments later. Yun. So, maganda pa rin talaga na magkakaroon pa rin talaga ng kickstart dito sa mga ganitong klase ng motorsiklo. Eventually, kahit nga dapat sa FI meron din.
So meron pa rin naman ako mga mangilan-ilang unit na nakikita ko na merong kickstart pa rin. Pero yung halos yung iba talaga halos wala na. Yung mga bagong units na lumalabas ngayon. Then take note, ito mismong kanyang rear is naka single shock suspension po ang kanyang suspension type dito mismo sa likod. Kung tutuusin, pag pumunta rin tayo dun sa kabila, natin yung kanyang very aesthetic design na may pagka-tribal, yung carbon fiber na design niya dito sa may bandang likuran tsaka sa may mismo harapan. Then also yung kanyang fan dito mismo sa may gilid, since ito nga ay naka-air cooled, plus meron itong oil capacity na 900 ml to be exact doon sa kanyang langis kapag halimbawa na mag-change oil ka. So binabanggit ko na lahat ng information na meron dito sa motor na to para at least yung iba, although hindi naman na to bago, pero bigyan ko lang din yung mga trivia yung iba pang kukuha ng ganito klase ng motorsiklo. Plus yung kanyang exhaust or yung kanyang pipe is naka-upright position na din. Well, actually halos lahat naman talaga ng unit ngayon ni Rusi na scooter is ganito na yung itsura ng kanyang pipe. Plus ito pa, very extended na rin ng kanyang tire hugger sa baba. Ayan. So itong part na to, extended na yan. So medyo minimal na lang din ang kung pwede niyang ipasok na dirt intake dun mismo sa loob ng engine room. So sa kasamaang palad, wala pa itong engine cover sa likod, pero goods naman dahil naka-extended na rin yung kanilang tire hugger din mismo sa bandang rear. So balik tayo dun sa kabila, since meron pa tayong hindi pa nare-review dun sa may part na yon. Kasi natin na yung front tire natin and yung front brake system natin is naka-disc brake na. Dito is naka-drum brake pa rin. So traditional drum brake pa rin ang gamit natin na brakes dito sa rear. Then also same brand lang din ito yung gulong, same brand lang din yung gulong niya. Yuansing din ang kanyang brand. Then also yung magkabila front and rear is naka-tire mags na rin, wheel mags na rin kung tutuusin. So halos lahat naman ng scooter dito ni Rusi is naka-wheel mags na rin. Then dito na lang talaga magkakatalo yung sukat ng kanyang gulong. So yung sukat ng ganyang gulong, kung hindi ako nagkakamali, is naka 80 by 90 by 14 dito mismo sa likuran yung kanyang tire size na gulong. Then also yung tire type naman na ginamit dito is naka-commuter tire lang din. So typical pa rin na katulad din ng ginagamit natin sa mga standard scooters. Nasa sa inyo na lang din yan kung gusto nyo palakihan. Meron kasi yung iba nagpapakonvert talaga eh. Hindi ko talaga maiwasan sabihin talaga to. Nasa sa inyo na lang din yan kung gusto nyo papalitan or pakapalan or palaparin yung gulong nyo na to. Actually makapal given eh. Kasi ito bago na to eh. Ang kailangan na lang talaga palaparin. Or pipili lang kayo na talagang kung gusto nyo talaga magpalit ng very quality type na na brand na talagang kilala na. Nasa sa inyo naman yun. Pero Itong dalawang gulong na to sa harap tsaka sa likod. Na ako diyan, goods na ako diyan, kuha ko lang din. Budget friendly din naman kasi tong motorsiklo na to kung tutuusin. Ayan. So punta tayo sa may bandang likod. Kanyang grab bar aesthetic. Well, basically ito nakita ko na to sa Flex 125. Napakaganda rin, bumagay rin sa kanyang hulma ng motor, especially dito sa may taillight. Then, ayan, meron na rin ito naka-integrate na taillight din mismo sa dulo. So, pag sinabi natin integrated taillight, ito yung magkasama na yung headlight, yung taillight tsaka yung signal light sa iisang ilaw lang. So, mapapansin natin yan dito mismo na nakadikit na sa kanyang fender with matching plate light na rin sa baba para at least naka-highlight po sa yung plaka natin sa gabi. So, kung obserbahan natin ng mabuti, yung kanyang turning light sa mismong likuran is naka-valve type pa rin. Then also, ganun din yung kanyang tail light. So, both of these things are still valve type pa rin ang nagpapagana dito mismo sa kanyang rear light system or dito mismo sa kanyang integrated tail light mismo. Then, ayun nga. So, since nabanggit na natin at naikot na rin natin tong motorsiklo na to, ngayon, alamin naman natin kung kung kaya ko bang abutin or kaya bang abutin ng standard Asian height itong motorsiklo na ito. Pero bago muna yan, abangan nyo, meron ako isang sasaguting comment dito mamaya. Kasi may mga nagtatanong kanina paano naman daw pag mas mababa sa 5'5" yung height nila. Okay. Game. Okay, the moment of truth.
Flat footed ako sa isang to. So hindi ko na kailangan masyado pag-pinto. Kaya ko i-balance since na medyo small size ng scooter na to. Hindi katulad nung nasubukan ko recently na mga big type scooters, pero hindi naman sila totally mga ISCC kahit paano. Pero malaki pa rin talagang tingnan. Then also, very relaxing, convenient siya sa sakyan. Kung halimbawa ako rider, convenient ako dito kahit na ano din, kahit na ganito lang din ang gamit ko. So yan. Front position, yes, napaka-convenient nito. So kahit na mahaba yung biyahe, hindi mananapos wala ako dito mismo sa mga position na to. And also, napaka-ganda rin naman kung kasi ang advantage kapag ganito yung gamit na kapag ganito yung riding position ko kasi mas matagal ko talaga na nagpapagawa ko na So yan, very standard lang, kaya-kaya ng Asian height, malamang pati 5'3" kaya-kaya to, nasa inyo na lang yan talaga. So yun, pero ayan, sagutin natin yung tanong na yan. After na ito, gawa tayo ng shorts kasi tanongin sila sa flash. Yun yan o. Mga dre, so dito na tayo magkakaalaman ngayon. So pasok lahat ang features, basic lang i-maintenance, then also napakaganda ng design, napaka-modern, then also kayang-kaya ng Asian standard Asian height. Ultimo 5'3" kaya to. So ayun, magkano nga ba ang cash price ni Rush SC125? Etong malaking tanong. So ang cash price ni Rush SC125 is nagkakaalaga lang siya ng 50k or 50,000 pesos kapag binili mo to ng cash. So katulad ng sinabi ko kanina, napaka-budget friendly ng motor na to, napakamura. Ito pa ang pinakamatindi. Dito mismo sa motorsiklo na to, ito maswerte ka kung kukunin mo to kasi since itong motorsiklo na to is naka no down payment na rin, so kailangan lang straight monthly lang. Then kung huhulugan mo siya ng at least 12 months, kailangan mo lang siyang hulugan ng 5,755. Then kung 24 months naman is 3,275. Tapos kung 36 months naman, eto napakamura na, 2,450 ang iyong magiging monthly. So yun yan mga dre. So I'm happy to feature this kind of motorcycle unit galing po mismo sa Lagro branch. And also nakikita na natin in front yung pinakanyang bagong kulay, which is yung color pink. So yun yan mga dre, I hope na nagustuhan nyo itong video na to. So stay tuned pa sa mga susunod nating updates. So yun, maraming salamat sa inyo. Have a great day ahead. So yun yan mga dre, habol ko lang. Si Rush SC125, ang kanyang fuel consumption while driving, to be exact, nagre-range siya ng 30 to 35 kilometers per liter. So napakatipid na nun para sa